Saan ba dalo nito? Bayan po. Bayan. Sa rebelde yata ito mga to eh. O sige, paranin na yan. Salamat to. Tutuloy na po kami. Sige. Sandali lang. Saan ba lakad, Father? Sa Dolores. Meron daw konti gulo doon. Django, meron bang gulo sa Dolores? Lagi namang magulo sa Dolores, ah. Father, hindi namin sagutin kung anong mangyari sa'yo doon, ha? Father, narinig niyan, ha? Hindi namin kayo sagot. Magandang gabi po, Father. Esper. Dito siya. Amora Pronobis. Opo. Ginulpi muna nila, Father. Pagkatapos tinatad ng itak. Bakit siya pa, Father? Bakit siya pa? Kapayapaan, kailanman. Ang igawad ng may kapal sa yumaong ating mahal. Siya nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Kapayapaan, kailanman. Ang igawad Padre, sa... ba't yung pinag-atisal yan? Rebelde yan ah. Kampo ni Satanas. Demonyo. Demonyo! Pinatay ang tatay ko! Shh! Bata. Ba, itong batang ito ah. Baka gusto mo sumama sa tatay mo sa impyerno. Ha? Bata, kilala mo ba to? Ha? Ito si Commander Contra. At alam mo ba kung anong ginagawa ni Commander Contra sa mga batang sobrang ingay? Ha? Pinuputulan niya ng bayag at pagkatapos, iniihaw niya at kinakain niya ang bayag. Ano yun? Ha? Tagnan to ah. Bakit? In constant contact with Mrs. Corazon Aquino. As you know, there has been no split between the ranks of Corazon Aquino and that of Enrile and Ramos. It's announced
instance of an emergency in the country. Have you now ordered an attack on Camp Crame? No. If Camp Crame starts sniping at our people or keeps on... Ano balita? Pagkasama atake! May tumarating ng mga plano! Baka bigyan na kami ng balita para matulungan namin kayo! Military. I appeal to the civilians to now get out of the line of fire because there is a strong possibility that there will be an exchange of small arms fire. And if we are forced to, we may have to use heavy weapons like mortars, 90mm recoilless, tanks, and artillery. Does that mean that you'll be asking newspapers and television and other media to supply scripts and articles in advance for vetting? No, we would now ask everybody to cooperate, and those who do not cooperate will investigate. What form will that cooperation take? Well, that they do not publish any... Patay kang bata ka. ...on the lines. Pa! Hanip talaga itong Serene! Asintado pa rin! Pare, yari na. Bagsak na! Bumagsak na! Radyo! Asan yung radyo? Sa radyo tayo. Oh, dito! Sandali. Radyo Bandido, nasan ka? Come on. Nasan ka? Radyo Bandido. Come on. Yan! Government-controlled TV stations. This is a confirmed report. We repeat, we have received confirmed report. The tribal troops have completely taken over all government-controlled television stations. Sino sa palagay mo? Tapos na ang boxing, pare. Lalaya na tayo! Ha! Oh, pararing lagi sila. Pararing lang yun. Ito halangan. This lang. Give way. Sabi lang. Huwag kumaparahan. Jimmy, okay naman ba trato sa inyo sa loob? Okay naman. Ayos naman ang trato nila sa amin dito. Maraming salamat sa suporta nyo, ha? Maraming salamat. Ay, sandali, ha? Trixie! Jimmy! Guys! Siya si Trixie. Sa Alyansa para sa karapatang tao. Siya ang in charge sa media liaison ng Free Jimmy Cordero Committee. Maraming salamat sa iyo, Ineng, ha? Alam mo naman ako, hindi ako lagi makadalaw. Lagi ako nasa probinsya. Bahagi mo yan ang trabaho namin, ang pagbibisita sa mga details na hindi naman bisita ng mga kamag-anak. Chris! Yes man ako, ha? Okay na, ayoko ng birong ganyan, ha? Ayos! Okay. Ikaw talaga. Tambang kung sila, no? Nakuha ng araw-araw na ito. Tay. Kung hindi ka nagmamantay yung squad, may talo tayo. Tabi. Okay. Saan kayo galing? Diyan lang po sa Barrio Dolores. Nag-basketball po. Basketball? Aha. Basketball o meeting? Ano pong meeting? Meeting ng mga rebelde. Nakapag-meeting kayo sa mga kasama nyo, no? Hindi ho. Basketball lang ho. Roque! Ang sasagot pag hindi ka kinakausap, ha? Maniwala po kayo. Nag-basketball po lamang kami. Nanalo pa nga po kami. Nanalo. O sige, mga ID nyo. ID mo. Baka na. Sedula ito eh. Hindi ito ang hinahanap ko. Yung ID. Ano pong ID? Ano pa? Yung ID in-issue namin sa inyo. Wala po kaming nalalaman doon.
Paano kayo nakakalakad dyan ng libreng-libre wala kayong mga ID issue namin sa inyo? Talaga pong wala kaming nalalaman doon. Yung ID issue namin ang nagpapatunay na hindi kayo mga rebelde. Wala kayong ID? Rebelde kayo. Hindi po. Maniwala po kayo. Talaga pong wala kaming nalalaman tungkol sa ID na yan. Sige, tumakbo na kayo. Tumakbo na kayo. Tumakbo na kayo! Narito tayo ngayon upang alamin kung ano nang nangyari doon sa pangakong dulot ng People Power Revolution sa EDSA. Dumako naman tayo sa larangan ng human rights. Sister Marie, kayo ang tagapangulo ng Alyansa ng Karapatang Tao. Anong masasabi ninyo tungkol sa sitwasyon ngayon? Ikinalulungkot ko sabihin na mas masahol pa ngayon kaysa nung panahon ng diktadura. Mas marami tayong nababalita ngayong mga salvaging, desaparecido, hamletting, evacuation, strike-breaking. Sa mismong labas ng Malacanang, minamasaker ang mga magbubukid. Commissioner Evangelista, ano naman ang katayuan ng pamahalaan tungkol sa mga ganitong klaseng akusasyon? Totoo. Maraming mga nadyadyar yung cases ngayon sa kadahilan ng may freedom of the press na tayo. Meron tayong democracy. I think we should take that into consideration. Captain Sumilang, ayos na medyo na pala ngayon. Kayo ang officer in charge ng Bagong Buhay Detention Center mula pa nung panahon ng diktadura hanggang sa ngayon. Totoo bang marami pang bilanggong politikal? Wala naman tayong bilanggong politikal eh. What we have now are public order violators or POV. It's true, sa ngayon may mga bagong POV tayo. Pero lahat ng detainees na politikal nung panahong tinatawag mong diktadura ay pinakawalan ng lahat ng gobyerno ng bagong pamahalaan. Ang totoo ay yan ang katibayan. Si Father Jimmy, aking kaibigan. Jimmy na lang. Si Jimmy Cordero po ay dating pare. Isa siya sa mga tagapagtaguyod ng tinatawag nating liberation theology sa ating bansa. Namundok siya ng 8 taon matapos ideklarang martial law. At dahil doon, siya'y nabilanggo ng... Ilang taon nga ba yun, Jimmy? 6 na taon. 6 na taon ka sa loob? Oo. Paano ka nakatagal ng ganon? Wala. Inimagine ko na lang na naging Trappist monk ako. Jimmy, noong martial law, na-involved ka sa tinatawag na armadong pakikibaka. I suppose nung mga panahon yun sa tingin mo, wala nang pag-asa para sa mapayapang pagbabago. Ano sa palagay mo ang sitwasyon ngayon? Mas grabe nga ba? Sure, maraming umaabuso. Pero at least, meron tayong democratic space. Yan ang sinasabi ko. Nais ko sanang tanongin si Sister Marie kung bakit ang organisasyon ninyo yung nagko-concentrate lamang sa mga complaints laban sa ating mga sundalo. Bakit hindi niyo imbestigahan ang mga atrocities na ginagawa ng mga rebelde? Ang mga rebelde ay lumalabag sa batas. They're outlaws. Kaya nga tayo may mga sundalo at pulis para sa kanila. Pero kung ang umaabuso ay mismong alagad ng batas... Ang problema ay... Commissioner, Sister, babalikan po natin yan. Samantala, panoorin muna natin ang isang video clip na kuha ng isang reporter sa isang baryo na di kalayuan sa Maynila. Roll VTR. Bago nagka-revolusyon, mayroong pinatay ditong paring dayuhan, dun sa kabilang baryo. Ang pumatay sa kanya ay miyembro ng isang panatikong sekta, ang Ora Pro Nobis. Ikinulong na yung mga yon, di ba? Ikinulong nga, pero kamakailan ay pinakawalan ulit. Mga vigilantes na raw sila ngayon. Miyembro na daw sila ngayon ng Citizen Self-Defense Units. At gumaganti sila sa amin ngayon dahil daw tumistigo kami noon laban sa kanila. Nung isang linggo nga, 9 na lalaki dito sa barangay namin. Kasama na doon yung asawa ko. Galing sila sa kabilang baryo. Tapos nung pag-uwi nila, hinarang sila ng mga Ora Pro Nobis. Tapos lumabas na lang sa mga dyaryo na mga rebelde daw sila. Napatay daw sa engkwentro.
Sasama ako sa fact-finding mission ni Sister Marie. Ako at ang utol mo. Kailan ang balik niyo? Sa 1 linggo siguro. 10 days na pinakamatagal. Paano ang lamas exercises? Kailangan ba ako talaga dyan? Kasama yan sa natural childbirth. Kailangan kong tulong mo. Magpatulong ka na muna kaya sa mami mo. Oh, kala ko ba titigil ka na ng paninigarilyo? Akala ko rin titigil ka na sa kasi-sermon. Ang sa akin, tanong. Tanong lang. Sermon na ba yun? Hindi mo na kailangan sabihin pa, Jimmy eh. Nababasa ko na sa mga mata mo. Ang pangungulit, ang panunumbat, para kang pugon, para kang humahalik sa ashtray. Bawal ang kape sa buntis. Trixie, nag-aalala lang ako. 6 na buwan na yan. Masyado suot mo. Nakakaalang ang sumabay sa'yo. Nakamaong lang ako. Tignan mo, sino itong makulit sa atin dalawa? Lumang issue na yan, inuungkat mo na naman. Issue? Ang hirap sa'yo. Lahat ng bagay ginagawa mong issue eh. Ang pagbubuntis, personal na bagay yan, maliit na issue yan, mas malaking issue yung human rights, yung vigilantes, yung barangay Santa Filomena. Yun ang issue. Kung magsalita ka, parang hindi ikaw itong human rights activist. Bakit ba kasi ayaw mo pang aminin kung bakit gusto mong bumalik sa barangay Santa Filomena? Gusto mo siyang balikan, ano? Nagseselos ka ba? Bakit ako magseselos? Sinabi ko na naman sa'yo, wala na yun eh. Matagal na yun, hindi pa kita nakikilala. Siya, naniniwala na ako sa'yo. Sige, lakad na. Pakialam ko sa buhay mo. Oh, saan ka pupunta? Huwag ka mag-alala. Hindi ako sasama sa'yo. Ayoko makasira sa reunion ninyo eh. Hindi ka nagseselos, ha? Anong ginagawa mo rito? Dito na muna ako, Mami. Ayoko nag-iisa sa apartment eh. Rola, nandito na yung sundo mo! Andiyan na ako. Oh, kumusta naman asawa mo? Ayun, sa labas. May kabastusan din naman, ano? Hindi man lang pumasok dito para mangumusta. Suggestion ko sa iyo, tumigil ka muna dito hanggang makapanganak ka. At least dito may mga katulong na asikaso sa iyo. Ang mami talaga, oh. Iniintriga na naman ang ate. Okay naman si Jimmy, ah. Oo. Oy, sana naman ang lakad mo, ha? Out of town, fact-finding. Mag-a-update ka na naman sa klase. Kaya ang professor ko. Huwag ka magkalala, Mag-iingat ka, ha? Man-naman gagawin nga gawin ko sa asawa mo. Oy, mag-iingat kayo. Wala akong pakialam. Meron kayang Coke sa Santa Filomena? Ewan ko lang ngayon. Dati meron, kaya lang hindi malamig. Akala ko ba nationalist ka? Ba't ka naghahanap ng Coke? Hoy, tigilan mo ako, ha? Kailan ka pa huling narito, Jimmy? Mga 8 taon na rin. Dito ako kumilos ng martial law. Akala ko nga, hindi ko na makikilala itong lugar na ito eh. Pero ito pa rin itong ilog na ito. Wala rin pinagbago. Wala naman talaga nagbago eh. Lalo na sa kanayunan. Ang nagbago lang ay ang pagmumukha at pangalan ng mga tao nang aapi at isasamantala. Pwede ako sumama sa inyo ngayon. Hindi ako nagtatago. Hindi ako nakakulong. Para sa akin, pagbabago yan. Sa unang bugso pa lang ng putok, bumagsak ako at nawala ng malay. Saglit lang, nang ako'y magkamalay, naramdaman kong umaagos ang dugo sa aking mukha. At nakita kong maraming nakatimbuwang sa aking paligid. Nakadagan sa akin ang bangkay ni Roque. Si Roque ang asawa nitong anak kong si Esper. Pagkatapos, lumapit si Commander Contra. Nakita ko ang paa niya. Siya lang ang nakabota sa mga pronobis. Pagkatapos, isa-isa kaming pinutulan ng tenga. Nagpatay-patay na lamang ako hanggang sila'y makaalis.
alam ng awit ng langay-langayan, ngunit walang nakasaksi sa palayo niyang lutang. Pagkat wala ng tao. Butan nyo nga ako paso. Ito. O dagdagan mo kanin. Meron ba kayong kamag-anak sa siyam na namatay? Meron. Meron? Ako wala. Meron bang naibigay na pasubali ang mga vigilantes sa mga rebelde? Wala. Ora pro nobis. Ano? Sa kabilang baryo ho yan. Kabila. Ay, patay. Ikaw na. Kumusta? Ito. Biyudang bigla. Nakikiramay ako. Talon na. Ikaw naman. Ang gaganda nito mga anak mo. Si Lorena? Oh, hayaan mo lang siya. Nagbibiro lang yung bata eh. Una, ano ba? Hindi pa ako gitin. Daya mo naman, ikaw pa. Tumaba kaya na. Hindi taba ito. Wala kasi magawa dun sa loob eh. Panay lang ang push-ups ko, tsaka stationary jogging. Kumusta na yung sugat mo? Oo, ulit. Daya mo talaga. Pag malamig, medyo kumikirot. Pero magaling na. Mausay ka mag-alaga eh. Father, eto na ho ang soft drinks nyo. Pasensya na ho kayo, hindi ho kami nakabili ng yero sa bayan. Nagabala pa kayo Tayo kasi. ka ng tayo. Hindi pa ako nagtiti. Father. O, sige na Akala nga. Ulit. namin habang buhay namin hindi kayo makikita. Siguro kung hindi na ibagsak ang diktador, malamang ganun na nga ho nangyari, Cassandra. Lapahingi. Ito, Huwag na, Father. Sa iyo na yan at mayroon naman doon. Aba't natutulog ang bata. Akin na yan at dadalhin ko doon at kukuha ko ng soft drinks. Tayo na, mga bata. Opo. Camilo, hawakan mo ang kapatid mo. Opo. Camilo. Yun ang pangalan ko sa kilusan ah. Anak mo siya. Ba't hindi mo sinabi sa akin? Nasa loob ka na ng bilangguan noon na malamang kung buntis ako. Ayoko na madagdagan pa ang mga problema mo. Si Roque. Siya lang ang nakaalam. Lumiligaw siya noon at nagtapat ako. Kaya nga lalo niya akong inayang pakasal kaagad eh. Alam mo na, para magkaroon ng pangalan ng bata at saka para hindi ako magkaroon ng kahihiyan. Naging mabuting ama si Roque kay Camilo. Ipakilala mo ko sa kanya. Bakit ko pa ba nasabi sa'yo? Si Roque ang nakilala niyang ama. At umiyak siya nung umiyak nang mamatay si Roque. Anak ko siya. Ayoko na sanang... Pwede tsaka na lang. Baka maguluhan lang ang isip ng bata eh. Alam mo naman mga tao dito sa baryo. Lalo na pag anak ka sa labas. Anak pa ng pare. Sabay ka sa Ano ba? Bumaksa ka na. Patay ka na eh. Gulong. Oo nga, patay ka na. Daya-daya mo. Binaril ka na naming dalawa eh. Dapat bumaksa ka na. Camilo, hindi ako pwedeng bumagsak dyan. Marurumihan tong damit ko eh. Pupunta pa kami Kapitolyo. Ano gagawin sa Kapitolyo? May kakausapin kami mga tao. Sino? Ayan. Sino? Ang gusto mo yung... Ikaw naman oh, masyado ka maraming tanong eh. Kung ikaw naman kaya tanongin ko, saan ka nag-aaral? Sa Dolores Elementary School. Doon sa kabilang baryo. Ano naman? Malayo-layo rin yun ah. Nilalakad mo yun araw-araw? Oo. Lapit lang naman eh. Mga isang oras. Ang isa, Ako din, nakatiyaya. nag-aaral. Ang isa, Akala nakapaul. mo, grade 1 na nga ako kamay mo. Camilo, Lorena, di ba sabi ko sa inyo, Kapaloy, may kapag nakikipag-usap kayo sa nakakatanda sa inyo, kapaloy lagi mo to. kayo mamumupo. Itong kamay ko, Naman, papalo oh. dito. Kaya kailangan alisin mo kaagad. Sino ba matanda? Oh.
Halos kasing edad lang kami ni Camilo. Di ba, Camilo? Opo, Mang Jimmy. Malo ka naman. Si Mang Camilo naman, Papaluin. masyadong formal. Pumalo ka naman. Camilo, ikaw na ang bahala dito sa mga kapatid mo ha, pag-alis namin. Opo. Carol, Ha? iwan ko muna sa'yo mga bata ha. O, sige. Nasaan ba ang lola nyo? Nasa bukid po. O, sabihin mo na ba kung Ganun ba? sumasaktan yung kamay, ha? Pamili ka na? Hintayin na lang natin si Sister Marie. Sige. Akin na yung patpat. O, halika. Tayo naman na maglaro. Mukhang pagod ka na, Angel. Magpahinga muna tayo, ha? Hindi. Bakit? Kasi gusto ko mapaglaro sa inyo eh. Oh, lagi ka mangupo, ha? Nobya mo ba si Carol? Lorena, ano ba yung pinagsasabi mo ha? Oh, Esper, Ewan ko. bayaan mo lang yung bata. Hindi pa niya ako sinasagot eh. Ang itim-itim na nililipawan mo. Ikaw, puti-puti mo. Halika nga. Ikaw talaga. Ba't na mong bakit? Ikaw naman tanungin ko. Ba't ikaw ang itim-itim mo? Ang kapatid mo ang puti-puti. Kasi pinagli siya sa Labanos. Hindi. Ako, mana sa nanay. Ikaw, mana sa tatay. Kaya, maputi ako. Ikaw may team. Kaya ganun. Nasa Maynila ho si Governor, pinatawag sa Malacanang. Ang sabi ni Mayor, labas na daw ito sa kanyang poder. Kailangan daw kausapin si Governor. Si Governor naman wala sa kanyang opisina. Ano ba naman kayo? Sana ho, nakipag-appointment muna kayo. Busy-busy ho siya ngayon eh. Inimbestigahan na namin ang kasong yan, sister eh. Ang sinasabi niyong Filomena 9 ay mga rebeldeng napatay na makainkwentro nila ang isang Citizen Self-Defense Unit. At ang sinasabi niyong testigo ay isang matandang ulyaning matagal ng bulag at pilay. Pero ang sabi ho nitong mga taga-baryo... Yan naman pa natin yung sinasabi eh. Kapag may napatay, sasabihin niyo hindi rebelde, civilian. Pero sa totoo, yung mga nakikita niyo nagsasaka sa umaga, malay ko kung anong ginagawa nung pagdating ng gabi. Baka kasama pa yun sa mga umaambo sa mga tauhan ko. Kung totoo ho yan sinasabi niyo, Coronel, hindi na kami maglalakas loob na pumunta rito. Malay ko rin. Utakan lamang yan eh. Kagaya mo, malay ko kung totoo yung pagsure-surrender mo. Hindi ba't ang asawa mo'y napatay dahil sa nagpapakain siya ng mga rebelde? Kristiyano ho yun. Kung may lumapit sa kanyang nagugutom, pinapakain niya. Ako man, Colonel, kung may lalapit sa akin may baril, hindi rin siguro ako makakatanggi. Nagkamali ang asawa mo, Aling Esperanza. Ang napakain niya ay mga vigilante na nagpanggap na rebelde. Ang mga vigilante, Colonel, bakit niyo sila hinahayaang gumala-gala? Bakit pinalabas ang mga ora pro nobis? Bakit ang mga dati rebeldeng kagaya ni Jimmy Cordero pinalabas? Dahil iba na ang gobyerno natin ngayon, sister. Teka muna, Colonel. Iba yata ang kaso ko. At sa labanang ito, kailangan natin ang tulong ng lahat ng mamamayan. Nakita niyo to? Ha? Nakita mo to, sister? Nahukay namin ito sa killing fields ng mga rebelde. Dati-rate, araw-araw may pinapatay dito. Kontra? Pulis, sundalo, opisyal ng gobyerno. Magulo dito nun. Pero nang matutong magtayo ang mga mamamayan ng mga vigilante, yung tinatawag niyong ora pro nobis, naging tahimik na kami. Talagang tahimik sa sementeryo, Colonel. Si Commander Contra kanina pa sa bahay ninyo. Ang mga bata. Yung mga rebelde dyan sa taas! Magsibaba kayo rito! Lumabang kayo ng harapan! Kita nyo? Magsibaba kayo rito! Mga duwag! Kontra! Aba, meron pala tayong mga bisita. Ba't di kayo lumapit dito? Sige, lapit! Oh, ano ba kasamang Esper? Baka gusto mo sumama sa asawa mo sa impyerno. At may mga kasama pa tayong mga... Ano to mga to? Russians? We're Americans. Amerikano, ah? CIA kayo, no? Oh, ano yan? Ano yan? Gusto mo tamaan ka? Ikaw? Kilala kita. Hindi mo kilala, pero kilala kita. Dati rin ako rebelde, kala mo ba? Bangon, mga balasubas! Bangon, mga uring ulpong! Kita mo na? Alam ko ba yung kanta natin?
Ako'y pulong mandirigma. Hindi tulad nyo. Mga intelektual. Alam mo ba kung bakit ako umalis sa Kilusan? Ha? Dahil sa mga katulad mo. Mga duwag! Samantalang kami. Utos lang kayo ng utos eh. Makinila na makinila. Wala kayong ginawa kundi magpalaki ng puwet. Samantalang kami, mga pulang mandirigma, ay nakikibaka sa larangan at nagugutom at nangangamatay. Puwe! Dapat sa inyo. Kada! Mga duwag na rebelde! Kada! Kada! Isa ka lang, bata. Sige na, ako nang bahala sa kanila. That's an order. Yes, sir. Mga kasama. Atras tayo. Kayo rito sa Santa Filomena! Makinig kayo! Mabalik ako! Kailangang umalis na kayo rito ngayon mismo. Dahilan sa hindi ko mapapanagutan kung mananatili kayo rito. Bakit? Natatakot ka bang maging international incident ito? Tulad ng kaso ni Father Jeff? Saka kung aalis kami, mamimiligro ang mga taga Santa Filomena. Hindi nyo na problema yon. May pananagutan tayo sa isa't isa, Colonel. Kung ayaw nyong makinig, bahala kayo. Let's go, boys. Sana siya, Dad! Dalihan ninyo! Lumabas na kayo dyan! Bilisan ninyo! Madali kayo! Bilis! Hilo! Ano ba? Isa lang na yung bintana. Halika na! Dalihan mo! Bilis-bilisan lamang po natin at makabutin tayo ng dilim sa daan. Ramon, sino po ba sasama dito ngayon? O umayos na ho kayo, makipusap lamang po. Dito na ho kayo, dito na ho kayo. Sabi. Sister, pakiayos nyo lang ho sila rito. June, baka tumawag si Nick. Sabihin mo yung symposium niya bukas, 10 o'clock sa RVM. Nagmamadali ako, may dental appointment ako eh. Sige ha? Okay, okay. 10 o'clock ha? Okay. Oh, Trixie. Sige. Sige. Bye.
June, excuse me. Ito yung list ng women political prisoners. If you can make me siguro 100 copies, bukas kailangan ko. Sige. Okay? At saka, by the way nga pala, iniwan kong bukas yung room ni sister. Baka may kailanganin ka eh. Okay? Mauna na ako, ha? Sige. Bye. Regards kay Malu. Okay. Huwag mong kalimutan isara yung pinto, ha? Okay. Bye. Pare, sandali lang. Ikaw si June Lazaro, no? O, ano, nakita mo na? Hindi pa eh. Pambihira naman, sarili nating staff researcher, ni wala tayong retrato. Hello? Hello, si Malu? Natutulog pa. Checkin mo yung Lupao file, kasama siya sa fact-finding doon. Hello, pakigising lang. Importante to eh. Eto, ayan. Pa-block mo kagad yung mukha niya, tapos magpa-copy ka ng black and white 10 copies, ha? O, sige. Hello? Malu? Si Trixie to. Huwag ka sana mabibigla, ha? Bakit? May masamang balita ako sa'yo, eh. Ano yun? Yung asawa mo, dinampot. Ito, kanin. Kailangan pa dito, Gloria. O, kanin pa. O, kanin. Ito, baka mapuno na kayo dyan. Ito. Saging. O, sino po yung gusto? Mabuhay ang demokrasya! Mabuhay! Mabuhay ang demokrasya! Mabuhay! Komunismo! Komunismo! Mabuhay ang demokrasya! Mabuhay ang demokrasya! Mabuhay! Bakit hindi niyo imbisigahan ang mga kalupitan ng mga komunista? Bakit hindi niyo kundinahin pag mamalabis sila? Narito ang mga buto ang kanilang mga biktima. Humihiyaw sa langit. Humihingi ng katarungan. Bishop Romero! Mga kababayan! Magkaisa tayo! Ipulin natin ang mga antikristo! Sunod natin ang mga pare at ang mga madre! Komunismo! Tuturugin! Sisipasahin! Mabuhay ang demokrasya! Mabuhay! Minsan may dinakip silang buntis. Amazona daw. Pinakuwak nilang siya ng babae at kinuha ang bata. Isang beses naman, nilitsyon nila ng buhay ang isang magsasaka. Nung malutong ng balat, kinain nila. Kaya naman hindi kita pinigilan nung magpaalam ka't mamundok. Matanong nga kita, Jimmy. Bakit ba kinakailangang umalis ka pa sa pagkapare? Dahil ba sa... Nag-asawa ko. Yun lang? Pero naniniwala ka pa? Oo. Pero hindi na siya katulad nung matandang mahaba ang balbas at lumulutang sa ulap. Naririyan sila sa baba, kasama ng taong bayan. Malis na kayo! Dali! Dito, dali! Dali! Andun! Dalawang lalaki! Tumakbo! Nasa jeep! Nabi pero... Eh kung binaril ka naman ngayon! Hanggang kailan, Jimmy? Hanggang kailan? Huwag na po tayong tatawid at magdidisgrasya po tayo.
Sundin po natin ang batas trapiko para umasenso ang ating bayan. Konting ingat lang po sa pagtawid. Nag-yellow light na. Yung pong babae na miniskirt. Opo, Miss Beautiful. Wala na pong lingon-lingon pa kung saan-saan. Tawid lang po ng tawid. Mrs., yan pong anak ninyo. Huwag po kayo sa kayo standby. Sa bangketa po, umakit po kayo ng konti po dyan. Baka po madisgrasya yung bata. Naku, mahirap pong gumawa ng bata. Ano ba naman kayo? Halos 1 linggo na ho namin siyang hinahanap. Sa mga detention centers. Sa morgue. Kung patay na ho siya, mas gusto ko na hong malaman. Kesa ho ganitong... Ginang Pangulo, nakikiusap po ako sa inyo. Naranasan din po niyo ito. Ang mawalan ng asawa. Ang maghanap. Tulungan po niyo kami, Ginang Pangulo. Nakikiusap po kami sa kung sino mang dumukot kay June Lazaro. Kung maaari ho sanang ilabas niyo na ho siya. Buhay o patay ho. Kung maaari ho sanang ilabas niyo na ho siya. Oh, Richard, kumusta na? Okay, Richard, kumusta? Roland, sandali. Oh, ano yan? Flowers para kay Trixie. Ang corny mo naman pa. Flowers ka pa. Kasama to sa ipinaglalaban natin human rights. Ang kalayaan maging corny. Oh, ito pa. Idagdag mo sa kakornian mo, ha? Inday, kumusta? Inday. Jimmy! Ate. Hi! Hi! Galit ka pa? Hindi na. Pasensya ka na, hindi na ako nakadaan ng flower shop eh. Lagot ka, ni-raid mo ang garden ng mami. Kaya mo Corny yun? talaga din yung dalawa, oh. Corny na kung corny. Nainggit ka lang ano? Missed you. Ang mami, Nasa bangko. Darating na yun, hintayin na natin siya. Naku, masama pa naman ang loob sa inyo dahil hindi kayo nagpaalam nung umalis kayo. pasensya ka na, Jimmy, ah. Talagang mas malakas lang ako sa ate ko, eh. Tinan mo, ako lagi kanya pinagsisilbihan. Naku, paano po? Alam kong ikaw ang mas matakaw. Gusto mo pa? Ayoko na, busog na ako. Alam ba, nung bata pa ako, ang ate nagpapakain sa akin, sinusubuan pa ako niyan. Nung umatay ang daddy, naging busy-busy ng mami sa negosyo. Kaya ang ate na halos ang nagpalaki sa akin, eh. At huwag mo na pong ipagmalaki, no? Dahil nagsisisi akong nagpalaki ako ng isang male chauvinist pig. Alam mo yan si Roland? Mahilig yan na merong nagpapaalilang babae sa kanya. Kung hindi ako, ang mami. Kung hindi ang mami, ang katulong. Nung nasa baryo kami, ako naglalaban sarili kong brief. Oo, nag-uugas pa nga ng pinggan yan. Kita mo? Gawain ba yan ng male chauvinist pig? Minsan ka lang naglaban ng brief, pinagmalaki mo pa. O ngayon nandito ka, ikaw nga maghugas na itong pinagkainan natin, tina ko lang. Andiyan naman si Inday, eh. Sabi ko na nga ba eh. Si Inday, pagkatapos ng revolusyon, magtatrabaho na sa pabrika. So, paano ka mabubuhay, Roland? Ha? Kawawa ka talaga. At mas lalong kawawang mapapangasawa mo. Anong balita kay June? Missing pa rin. Patay na yata yun eh. Naaawa na nga ako kay Malu eh. Nagkaka-nervous breakdown na yung tao. Pati tuloy ako nate-tense. Jimmy? Naisip-isip ko. Ngayon pala magli-leave na ako sa trabaho. Hindi ko nahihintayin ang maternity leave ko.
Kung yan nga ang desisyon mo, siguro nga mas makakabuti sa bata. Hindi lang para sa bata. Para sa akin. Para sa sarili kong peace of mind. Gulong-gulo ang isip ko eh. Jimmy, natatakot ako. Sa tuwing pumapasok ako sa opisina, nag-aalala ako na baka nandoon yung mga taong dumampot kay June. Inaabangan ako. Nung wala ka, hindi ako makatulog. Nagkaka-nightmare ako na baka ikaw ang nawawala, baka si Roland. Huwag mo masyadong dibdibin yun. Dati na naman nangyayari to eh. Iba ngayon eh. Kakilala ko nawawala. Kaopisina. Kakilala ko asawa niya eh. Hindi na ako ng anak nila. Putangin na, Jimmy. Akala ko ba tapos na mga panahon na ganito? Akala ko ba pwede nang mabuhay ng normal? Pwede, konting katahimikan para magkarinigan po tayo. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa ngalan ng Alyansa para sa Karapatang Tao, ako'y nagagalak na pinagbigyan ninyo ang aming paanyaya, bagamat ito'y madalian, sa dahilan pong biglaan din ang mga pangyayari. Kung meron na ho lahat ng fact sheets, nandyan na ho ang full report ng fact-finding mission na nagpunta sa baryo Santa Filomena. Naririto ang grupo namin. Kung meron ho kayong mga questions, wag ho kayong mag-atubili. Pakiusap lang sana, huwag na lang ninyong banggitin ang pangalan nitong eskwelahan para na rin sa seguridad ng mga refugees dito. Sister, Maynila ho ito. Ano pa ho bang dapat na ikatakot nyo? Ang traffic, ang pollution. Ewan din natin. Mas mabuti pa, sila ang tanungin ninyo. Taga Santa Filomena sila. Hindi, pinisyal lang namin yung mga bata. Dito ho ba titigil ang refugees? Oo. Andiyan sila Sige ho, lahat. papasok na ho kami. Oo. Sige. Halika kayo. Sige. Halika. Dito. Camilo, halika muna. Halika muna, magpasalamat muna. Kay Mang Jimmy at Aling Trixie. Magpasalamat ka rin. Salamat po. Sige. You're welcome.
Oy, huwag kayong magtatatakbo at baka madapa kayo. O sige, punta ka na doon. Pambihira mga bata. Alam mo, hindi naman problema ang mismong panganganak eh. Ang sakit ng ulo yan pag lumalaki na. Malikot na. Sige, Trixie, mabutit nagkakilala tayo. Pasyalan kita uli dito para naman magkausap tayo ng mas matagal. Jimmy, salamat ha. Ang saya-saya ni Camilo. Esper, ano nang balak mo tungkol kay Camilo? Mabuti na rin sigurong malaman niya, pero hindi pa ngayon. Kailan? Bago kayo bumalik ng Filomena? Bahala na. O sige, dito na lang ako ha. Ayos ba kayo rito? Kasi meron pa kaming isang kwarto sa apartment. Guest room. Kasya kayo doon, tsaka mas magiging komportable kayo. Huwag na lang, Jimmy. Salamat na rin. Mas mabuting dito ako kasama ng mga kababaryo. Trixie, maraming salamat uli sa damit, ha? Ingatan mo yung baby mo. Kumain ka na maraming dahon ng ampalaya. Oo. Sige, bye. Bye! Bye. Trixie, thanks Para saan? Dahil pinagbigyan mo ako. Okay naman siya. Mas okay ka. Yan ang gusto ko sa'yo loyal ka. Pero alam mo, montik na kitang tarayan kanina. Bakit mo naman naisipang imbitahin siyang tumira dito? Ewan ko. Basta't pumasok na lang sa isip ko Ang pumasok tuloy sa isip ko, ba't walang yatong lalaking to't gusto pa yata magkaroon ng harem dito? Ano ka rito? Sa'yo nga lang, hirap na ako harem pa. Kasi, balita ko, ang mga dating pari daw ay oversexed. Dala siguro ng celibacy. Talagang ginagayat mo ko. Sandali! O, tinan mo, oversexed ka nga, nagalit ka na kaagad. Sandali! Aray! Uy, baka masaktin si baby. Kawawa naman si baby. O, may narinig ka ba? Oo. Anong sabi? Sinasabi niya, "Bless me, Father, for I have sinned." Kuya? Kuya? Sino yun? May tao pong naghahanap sa inyo. Sino raw? Si Rene daw po. Papasukin mo. Tuloy po. Rene! Tol, long time no see. Ano ba, Tol? Kumusta ka? Ting mapapanood kita sa mga TV talk shows, naisip kong dalawin ka. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon Pabigla-bigla ka naman Oh, beer o kape? Beer. Nelly! Po! Pakidala nga na isang beer, Ano pare, may anak na kayo? Malapit na, pare. Ayos. Ikaw, may asawa ka na? Mahirap pag-asawa sa panahon to Kamusta na painting mo? Natigil Wala nang libreng oras. Nakita mo naman ng loyalty, Balita ko, government employee ka na raw. Wala, luma na Ando yung ka raw balita. sa bureau, anong bureau na nga yun? Luma na yung balita mo. Wala na ako ron. Pinatalsik kasi yung bureau chief namin. Dahil masyado sineryoso yung anti-graft campaign. Salamat. Ang pinalit, retired colonel. Mainit si Mokong sa mga katulad kong ex-detainee. Bumalik na ako. Balik underground. Ikaw, baka gusto mo ng trabaho. Maraming vacancy. Wala nga lang sweldo, tsaka maraming peligro. Pero kung... Hi, Trixie. Hi. Mainit yata ang ulo, Pasensya ka na, pare, Pagod lang yun. Seryoso ako. Kailangan ka sa kilusan. Maraming naghihintay sa yung mahalagang tungkulin. Mahalaga ang human rights work. Kaya na ng iba yan. Hindi dapat matali dyan ang isang katulad mo na mahabang karanasan sa revolusyon, sa armadong pakikibaka. Ewan ko rin, Chong, Pero sa tingin ko, ibang sitwasyon ngayon, Dapat, iba yun ang paraan ng pakikibaka. Chong, ilusyong reformista yan. Jimmy, baka makalimutan mo,
Guest ka sa kapihan bukas ng umaga. Medyo matindi ang hincho nga. Scared na muna ako. Pasensyaan mo na. Yeah. Alam ko pagdating sa ideological discussions, talo ko sa'yo pero sakali magbago isip mo. Eto, pwede kang mag-iwan ng message para sa akin dyan sa number na yan. Sabihin mo lang para kay Diego. Diego? Kung sakaling tatawag ka, anong bibigyan mo pangalan? Danton. Danton. Sige, pare. Sige. Bakit? Checkpoint. Ha? Bakit may checkpoint yan? Wala, routine lang yan. Kasi nitong mga nakaraang araw, may nakawan dito eh. Bakit? Wanted ka ba? Hindi, kaya lang. May dala akong gamit. Delikado yan. Dito ka na lang matulog. Hindi pwede. 5 bahay mabubulabog pag hindi ako umuwi ngayon. Alam mo naman yun. Pwede ko bang iwan muna sa ito? Nasa sayo. Ingat rin na yan. Diego. Ingat, Diego. Sandali lang, Brad. Pwede mong makita natin ang laman ng clutch bag mo? Thank you. Jimmy, ano yan? Akala ko ba... Pinatatago ni Rene. Sinasabi nila na ang rebelde ay isda, ang masa ay dagat. Sisinghap-singhap ngayon ang mga rebelde sapagkat pinatutuyo namin ang dagat. At hindi kami titigil hanggat di sila mauubusan ng malalangoyan. Si Commander Contra, pangunahing suspect sa pagkamatay ng isang paring dayuhan may 3 taon na nakakaraan, ay isa sa mga, quote, outstanding citizens, unquote, na tumanggap ng palaki kaninang umaga mula sa organisasyong IMAD dahil sa kanilang, quote, contribution to the total war against the global communist menace, unquote. Dad, uwi ka maaga, ha? Oo, sige, mahuli na ako eh. Uwi ka maaga mamaya, ha? Oo. Pare! Daddy! Huwag kayong matakot! Para to! Asawa ko! Tinapin mo kami! Dali natin sa ospital ang asawa ko! Kitang-kita ng mga mata ko kung paano na hinaras at tinerorize ang taong bayan. Iho, isolated case yan. Huwag mong husgahan ang lahat ng vigilantes, batay lamang sa iisang kaso. Congressman, hindi ho ba nung panahon ng diktadorang panawagan niya ibuwagin ang lahat ng paramilitary groups? Iba naman ang vigilantes. Ito'y hindi instrumento ng diktador. Ito'y binubuo ng mga mamamayan mismo na nagbuklod-buklod upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga komunista. Ang ora pro nobis, Congressman, ay binubuo ng mga maton at kriminal. Anong nangyari sa kanila? Dumating na ba si Direk? Wala pa. Ngayon sila lang nasa poder, bigla silang naging bulag at bingi. Kaya walang kwenta makipagtalo. Sabi nga, mahirap gisingin na nagtutulog-tulugan. Jimmy, hindi ka ba nakakaisip na bumalik? Saan? Saan pa? Sa bundok. Sa underground. May kumausap sa akin. Hinihila ako uli. Pero... Dahil ba sa ate? Ba't mo naman nasabi yan? Alam naman ng ate. Hindi sanay sa probinsya. Hindi pang bundok ang beauty niyan eh.
Hindi si Trixie lang ang dahilan. Ako rin siguro. Kung minsan kasi, kung naiisip ko ang mga nangyayari ngayon, para bang wala tayong magagawa rito. Para bang... Magtatalo na naman ba tayo tungkol kay Rizal, Bonifacio at Gandit Mao? Wala! Galing kami sa talk show ni Roland. Jimmy! Tapos, pauwi na kami. Bigla na lang kami binaril. Nakita mo sila? Hindi. Ano nangyari? Pinaputokan na lang kami. Nagulat na nga lang ako eh. Ilan sila? Hindi ko nakita. Si Roland, patay na sa tabi ko. Jimmy! Roland, excuse me. Roland, excuse me. Roland! Roland! Ano po? Marta. Roland! Roland! Marta. Roland! Hawakan niyo, ilabas natin. Doon sa labas. Mami! 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 Bahirin mo ang mga luhang gumuguhit sa iyong mukha. Tigilan na ang pananangis sa pangarap mong ibigin. Bawat dusa ay may pag-asa, bawat dilim ay may tala. Sa likod ng kasawian may langit ding naghihintay. Condolence. Thank you for coming. Mrs. Condolence po. For coming. Nakikiramay po. Salamat. Ay, nandiyan ka pala. Ano? Thank you for coming. Kanina pa kayo? Salamat. Mrs. Medina, gusto po nila kayong kausapin tungkol sa libing. Si Trixie ang kausapin niyo tungkol dyan. Trixie? Ang plano namin, gawing protest march yung libing. Ililibot namin sa buong campus at saka dadaan namin sa Mindiola. Simpleng libing lang ang gusto namin. Diretso sa Memorial Park. Aktivista si Roland. Kung makapagsasalita lang siya. Patay na si Roland. Wala siyang pinagbilin. I'm sorry, I hope you understand. Okay, I'm sorry. Sige po. O, paano? Ikaw na bahala kumungusap. Tulungan mo kami, ha? Ikaw na bahala. Sige, doon na kami sa labas. Sige, subukan ko silang kausapin. Oo. Dapat hindi sila pagkabunuan talaga. Pero, Trixie, relax ka lang. Nakakainis eh.
Plano namin, dalit siya sa Menjola. Nagplano na agad sila na hindi man lang kami tinanong. Ang kadalasan kasi magkasama sila. Nakikiramay ako, Trixie. Nakikiramay ako. Salamat. Condolence ho. Thank you. Trixie, nakikiramay ako. Nakikiramay ako. Wala. Balik kayo, sister. Sister, gusto ko na mag-resign sa trabaho. Huwag mo na munang problemahin ang trabaho. Sister, hindi ko na kaya eh. Tense ka lang ngayon. Mag-indefinite leave ka muna. Pagkapanganak mo, tsaka tayo uli mag-usap, ha? Kumusta na si Jimmy? Nasa ospital. Pero ligtas na siya. Trixie, kung may maitutulong ako. Salamat. Kaya kong alagaan ang asawa ko. Sino suspect nyo? Ang sabi ng dyaryo nyo, gawa daw ito ng kanan para magalit daw ang kaliwa at ma-destabilize ang gobyerno. Sabi naman ng mga pulis, gawa daw ito ng kaliwa dahil ipinagtatanggol ko ang gobyerno. Sabi ng pulis may love angle daw dito. Kaya mo na ba? Dr. Stanislav, you are needed at the OR. Dr. Stanislav, you are needed at the OR. Okay na raw, sabi ng doktor. Marami ba natapaglibing? Marami. Dr. Janisha, Dr. Janisha, telephone call. Excuse me. Dr. Janisha, telephone call. Dr. Africa, please proceed to the second floor lobby. Dr. Africa, please proceed to the second floor. Nasa na nga tayo? Love angle. May asawa ko sa bundok, Amazona. Ituro ang ganda niya dahil pinalitan niya siya. Sino may sabi niyang pulis o gossip columnist? Ano ang balak niyo? Pagpapatuloy ko pa rin ang trabaho ko. You can also do your massaging of the uterus para ma-stimulate ang contraction mo. Yung kagaya dati, di ba? The past lesson. Upward, like that. Stimulate mo yan. To stimulate contraction for the baby? Oo, contraction. To facilitate, okay, try it. 1, 2, 3, blow. 1, sige. 2, 3, blow. Lalaki anak natin. Sorry pero talagang hindi muna ako tumatanggap ng kahit na anong speaking engagements Oo, maski na symposiums, talk shows, whatever. Some other time, okay? Human rights? Di si Sister Marie Di Pasupi lang imbitahin nyo. Oo, pagbibigyan kayo nun, I'm sure. Sorry uli Yun, doon kayo sa balik. Paligiran niyo yan. Tayo! Tayo! Gising na dyan! Tayo dyan! Doon kayo lang sa harap! Tayo doon! Takbo doon! Kinig kayo! Okay, kikilos na masama! Huwag na kayo magtakad tumakas! Napapaligiran namin ang eskwelahan ito! Dito kayo! Sige, mag-ipon-ipon kayo! Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin nito? Ang waran. Ayon sa natanggap naming impormasyon, may mga rebelding nagtatago dito. Rebelde? Sino mga rebelde? Siya ang magpapatunay. Halika. Pero... Turo mo. Huwakan mo nga to. Sige, sunod. Sunod. Sige, sino dyan? Turo mo. Yun. Ito? Oo. O sige, labas yan. Sige, kunin nyo. Kunin nyo. Sige. Sige nyo sa gitna yan. Saan pa? Ayun. Yung isang yun. Alin dyan? Yun. Yun. Oo. Kunin nyo. Huwag ka tatakbo. Halika dito. Ilagay nyo sa gitna yan. Huwag na kayo sumama dyan na lang kayo. Ano ba? Oo. Yun. Ito? Oo, yan. O sige, labas yan.
Ikaw, halika dito. Wala naman siya ginagawa kasalanan! Huwag! Dito! Iwan nyo na yan! Tira. Oh. Yung isang yan. Ito. Wala siya kasalanan! Suspected NPA yan. Anong katibayan niyo, Kapitan? Nakikita niyo ba yung sa mukha niyan? Yan! May mga tatak na Sparrow. Sparrow? Seryoso ba kayo, Kapitan? Bakit? Mukha ba ako nagpapatawa? Saan niyo dadalhin ang asawa ko? For interrogation lang, Mrs. Kapitan, ang ibinigay niyo sa akin papel ay search warrant, hindi warrant of arrest. Imbitahan lang namin siya sa headquarters para makuha ng konting paliwanag. Okay, magrala, Mrs. Pag napatunayan namin walang koneksyon sa rebelde yung asawa niyo, di pa babalikin namin. Simple, di ba? Sigurado ba kayo? Dali mo na yan. Oh, sino ba dyan? Ito. Ito? Yan nga. Halika rito. Halika. Yan. Oh. Hindi po ako. Oh, sino pa? Ito. Oh, dito. Kinapara ko. Sana matapos na eh. Naku. Sandali lang. Esper! Sister Marie, wala ka tayong magagawa. Hanggang dito pa naman sa Maynila, pwede mangyari to. Inisa-isa na namin ang lahat ng bilangguan at detention centers. Wala na doon ang mga refugees. Iginigiit ng pulisya na pinauwi na sila. Pero ang totoo nito, nakapagtataka naman na kahit isa sa kanila ay hindi bumabalik sa naghihintay na mga magulang at kapatid, sa tumatangis na asawa at anak. Sabi ko pa, hindi nila ginit yung karaban nila. Ay, ngayon, paano na sila, di ba? Huwag kayong lalayo sa akin, ha? Tayo po. Tayo dati. Doon tayo, doon sa sasakyan. Dali na ninyo yung mga bata doon. Doon. Salamat nga at maraming mga tumutulong eh. Pero wala pa rin siguro kaming balak bumalik doon sa probinsya. Delikado pa eh. Okay naman kami dito sa kinakalagyan namin. Mga kamag-anak ko, ligtas naman kaming lahat doon. At saka, inay. Mauna na kayo, Nay. Oo, itutuloy pa rin namin ang paglaban. Hindi kami titigil hanggat walang resulta. Oo. Sige, salamat. Tawad niyo ako! Ano to? Tawad niyo ako! Ayok! Bitak Camilo! Anak! Camilo! Ano ba? Akala ko ba ang usapan natin? Please, wag ngayon. Wag ngayon. Mahal mo pa rin siya, no? Mahal na akong mahal. Ano ka ba? Wala na ba akong karapatang magbalsak sa ibang tao? Lalo na kung ina ng anak ko? Mismong anak ko? Ano gusto mo? Kibit-balikat lang ako? Jimmy, ikaw lang ang iniisip ko. Dahil sa kasong to, namatay ang kapatid ko. Munti ka nang mamatay, ah. Eh, ang anak ko, hindi na bali mamatay? Ginagawa mo akong duwag, Trixie. Ginagawa mo akong duwag. Ayoko mawala ka sa akin, Jimmy.
Namatay na nga si Roland. Kailangan kong gawin to, Trixie. Kailangan. Sasama ako. Ang bata. Daan natin sa mami. O ano? Masaya ka na? Jimmy, matagal din naman ang pinagsamahan natin, ha? Kung narito siya, sasabihin ko sa'yo, why don't you try the other detention centers? O police stations? O hospitals? O morgue? Sinong kontak mo? Ha? Tumutulo ka sa mga rebelde, no? Umaming ka na! Tigas, no? Ayaw mo kumamin, ha? Mr. Cordero, be reasonable. Lagi ko sinasabi sa inyo, wala kaming kinalaman sa pagkawala ni Esperanza Flores at ng kanyang anak. Mga tauhan niyo kumidnap sa kanya. Ang mga tauhan ko ay nakausap na ng inyong abogado. At ang mga miyembro ng inyong alyansa para sa karapatang tao, wala silang ma-identify. Colonel, ba't hindi niyo pa aminin? Alam ko naman nasa inyo siya eh. Stop making unfounded accusations! Kung meron kayong kaso sa kanya, ikulong niyo, pero wag niyo itago! Jimmy. Bakit gano'n na lang ang malasakit mo sa kanya? Jimmy. Siguro totoo yung chismis sa tabloid, ano? Putang Jimmy! Jimmy, ano ka ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Mrs., kausapin mo yung asawa mo, ha? Pag hindi, pakukulong ko yan. Sorry ho, Colonel, ah. Pasensya na ho kayo. Jimmy. In conference si Cardinal Father Cordero, iwan mo lang yan sa akin. Sana ako na lang mag-abot sa kanya ng personal. Ano ba yan? Letter of appeal. Hinihiling ko na bawiin niyang inilabas niyang endorsement sa mga vigilantes. Nakondinahin niya ang mga vigilantes. Ako na mag-aabot sa kanya. Monsenyor, noong nakakulong ako, dinalaw ako minsan ni Cardinal. At sinabi niya sa akin na kung mangailangan ako ay huwag akong mag-atubiling lumapit sa kanya. Gusto ko lang siya makausap ng personal. Gusto kong ipaliwanag sa kanya ang nalalaman ko tungkol sa mga vigilantes. Alam ko ang pag-iisip ng Kardinal sa bagay na yan. Matibay ang kanyang paniniwala na ang vigilante group ay binubuo ng mga mamamayan na makadiyos at makatao at tutol sa mga kalupitan ng kilusang nagpapalaganap ng ateismo. At ang kanyang endorsement ay batay sa kondisyon na hindi gagamit ng armas sa mga vigilantes. Armado ang mga vigilantes mo, senyor. Ano ba naman kayo? Jimmy. Kailangan pa ba pugutan ka nila ng ulo? Kailangan ba litsunin pa nila ang Cardinal para matanggap yung katotohanan yan? Jimmy, iwanan na lang natin muna yan. Baka naman pwedeng makipag-appointment na lang sa ibang araw. Father Cordero. Huwag niyo akong tawagin, Father. Alam niyo hindi na ako pare. At kung katulad niyo rin lang ang namumuno sa simbahan, mabuti pang hindi na ako pare. Jimmy! I'm very sorry, Monsignor. Jimmy! Ayan. Tara na.
Camilo? Camilo, anak ko. Nay! Anak ko. Esther. Ikaw na bahala dyan, ha? Sige. Nay! Paano, pare? Nauna muna ako. May ayusin pa. Sige. Django. Ano gagawin niyo sa anak ko? Itiwan niyo siya! Esper! Esper! Buksan mo ang iyong isipan kasama ng esperanza. Hayaan pumasok ang liwanag. Huwag kang magpagamit sa kampo ng kadiliman. Ano ko ba? Iniligtas ko ang kaluluwa mo pero tinatanggihan mo ang katabusan? Puta ka! Hindi mo sasabihin kung nasaan mga kampo ng mga rebelde. Bakit kailangan mo pa akong galitin? Tulungan mo kami laban sa kilusan. At ibabahagi ko sa iyo mga mahiwagang kaalaman ng kapatirang Ora Pro Nobis. Ituturo ko sa iyo mga orasyon na magpapatigil ng mga hangin sa papawid. Magbibigay ng tagabulag. Magpapauro ng mga bala. Paliligayahin kita. Higit pa sa ginawa sa iyo ng nasira mong asawa. Hayop ka! Esper! Sige! Django, ikaw naman. Demonyo ka! Demonyo! Demonyo! Demonyo ka! Demonyo! Camilo! Demonyo! Camilo! Camilo! Hayop ka! Hayop! Hayop kaya! Kami! Sabi mo, hindi ka tinatalaban ng bala! Sabi ko sa'yo, hindi ako kaya patay ng bala! Mga kaibigan, narito po kami ngayon sa malayong bayan ng Santa Filomena. Amin pong nasaksihan ang isang malagim na trahedya. Colonel, ano ho ba nangyari dito at sino-sino ang naturang mga bangkay? Ang mga tao po yan ay mga rebeldeng napatay sa isang enkwentro. Sa kasamaang palad po, may mga siyam na napatay at isang vigilante. Amin pong napansin na merong isang babae, Colonel, at meron po isang batang lalaki. Pati po ba ito nakalaban ninyo? Dapat po siguro ay tanong natin yan sa mga rebelde. Bakit nila inaarmasan ang mga babae at bata? Colonel, kung meron po kayong panawagan na naisipabot sa kalaman ng ating mga televiewers, gusto ko pong manawagan sa ating mga kababayan. Baka sabihin na naman, kami ang pagbintangan sa mga pangyayaring hindi naman dapat. Kami po ay nagpapaliwanag na ginawa namin ng mga bagay na ito para rin sa ating mga mamamayan. Para magkaroon ng katahimikan dito sa ating bayan. We're here to protect all. That's all. Thank you very much, Colonel. Salamat po. Captain, sir, take over. Huwag niyo hawakan yan! Putang ina niyo! Huwag niyo hawakan yan! Tigil yan! Tama
yan! Sige na! Tigil! Tama na yan! Tigil yan! Tama na! Tiago! Sige, ano ba yan? O mga bata, tama na yan! Sandali. Please. Hello? Hello. Meron akong message para kay Diego. Sabihin mo galing kay Danton.